Every morning, millions rise with hope. They carry resumes, dreams, and determination. But as the day ends, many return home with empty hands and heavier hearts. This is the silent battle of unemployment, a reality that cuts deeper than statistics, reshaping lives and futures. Unemployment is not just the absence of a paycheck. It is the absence of stability, dignity, and opportunity. It can be caused by many factors: economic crisis, lack of education, rapid changes in technology, and even natural disasters. For those affected, the struggle is more than financial. It is emotional and social. So today, let's unveil the stories behind empty wallets and hungry stomach. Mula nang ako'y nawala ng asawa, nawalan ako ng trabaho na almost 20 years. 15 years. Nawalan ako ng trabaho 2021 nung mag-lockdown. Mula nung nagkasakit ako, 2022. Mga 5 years o 10 years na ako walang trabaho. Ngayon lang uli ako nagkaroon ng ganitong yung pinagkakakitaan ng paunti-unti lang. Mga 6 years kasi tumigil na ako eh. Nag-tricycle na lang. Siguro mga almost 3 years na. Being unemployed feels like carrying invisible chains. Your mind restless, your pockets empty, and your dreams tested every single day. Ay, mahirap siyempre. Walang asawa, walang trabaho, hindi ko nabibili ang aking pangailangan. Buhay ko ay okay lang. Okay lang, wala namang problema. Kumakain din sa oras. So, mahirap, masakit din. Okay lang. Kahit paano nakakaraos. Ito, tumutulong sa mga kaibigan. Dati naging city coordinator ng national ng mga pang-national. Okay naman, ayos naman ang buhay. Kahit paano, nakakakain pa naman ng 3 times a day. Na bibigay pa naman yung pangailangan ng mga anak. Even without a paycheck, heart keeps searching for ways to put food on the table because love for family never resigns. Yun. Mahirap ang walang trabaho. Kasi nung naranasan ko nung ako'y nagkaroon ng karamdaman na ako'y pabalik-balik ng ospital, tapos siyempre magkakaroon ng walang financial, walang pera, tapos marami pang bilihin na gamot, kahit sa pagkain, mahirap talaga. Pero nung ilang buwan ako nagpabalik-balik ng ospital, tapos ilang buwan din akong walang trabaho, tambay sa bahay, nag-aantay ng may magbigay na anak na magbigay ng pambiling gamot, magbigay ng pambiling pagkain, gawa ng wala man akong trabaho. Ganun talaga kahirap ang walang trabaho, sa bahay ka lang. Yung halos isang beses na lang nakakain sa isang araw, gano'n. Naging mahirap po ba sa inyo? Ganun po kayo. Hindi naman kasi tuwing kada taong may araw, ganyan, naman ng ibang trabaho, nakakakuha ng ibang skill. Oo, sobrang struggle gawa nung mga anak ko. Syempre, nasa bahay ka lang. Akala ng iba, napakadali lang ng maging housewife. Hindi nila alam na 24/7 ka, lalo't pag halimbawa may sakit yung anak mo. Syempre, ikaw lahat. At yun sa pag-intindi ng pagkain, kung paano iisipin yung pambaon.
Pero at least kahit pa paano, may trabaho naman yung asawa ko. At yun siya yung nagpo-provide ng aming pangangailangan pang gastusin. Sobrang hirap kasi pag minsan walang pagkain, walang na ang talaga-talaga ng anak. In every crisis, there is a hope. Solutions are within reach. Every problem carries within it the seed of its own solution. You just need the courage to look closer. Nagkamelo na ako ng pension kabarangay ng Dalahican. Naghahanap buhay, tumutulong, at sa counting income, doon ko sila nasusuportahan. Kahit na walang regular na trabaho, tinutulungan ko silang lahat. Mahirap. Saan ako kukuha ng pangangailangan na pambili sa pang-araw-araw. Sinusuportahan kami ng aking anak na panganay. Trabaho naman. Sa nagdadagat, ng bahay, nagagawa. Yun. Minsan, pag may mga part-time job, halimbawa ay may pwedeng ibenta or yun, tulong-tulong lang. Don't see it as a failure. Being unemployed is not the end. It's only a pause. You still have skills, talents, and value that no job loss can erase. Pilitin natin maghanap buhay para tayo may pambili ng ating pangangailangan, ng ating pagkain, pambili ng gamot. Siyempre, pag tayo binigyan ng ating anak ng kaunting pera, siyempre, pagkakasyahin natin, di ba? Para tayo'y mabuhay ng matagal. Para tayo mabuhay. Mahirap ang buhay. Kaya, pag may pera tayo, atipirin natin. Laban-laban lang tayo, siyempre. Laban-laban. Ayun, tuloy pa rin ang laban. Habang nabubuhay, may pag-asa. Huwag tayong mawawalan. Laban lamang. Ang masasabi ko lamang, kahit sa mahirap ang buhay, itaguyod para mamuhay ang bawat isa. Nagtiis ng mahabang panahon at lumaban ng mga hamon ng mga pagsubok na ibinigay sa akin. Tapos sabi ko nga po na may awa ang Diyos na makakaraos din ako sa mga pagsubok na ibinigay sa akin. Lumaban lang kayo dahil may awa ang Panginoon sa mga pagsubok na ibinibigay sa atin ng paghihirap. Laban lang hanggat may kaya at kaya natin yun. Pag malalampasan natin ang mga pagsubok na ibinigay sa atin. Kailangan lang ito ay laging positive. Ang pag-iisip, yung mga gawain, patuloy mo lang gagawin, ay mga nagsusuport ka lang mga ilang tumawag sa Diyos pag may mga problema, huwag mong igugupo ng mga problema. Dapat ay laging positive ang mga iniisip at sarili mo lang makakatulong sa iyo. Dapat stress, laban lang. Faith lang, tiwala lang kay God. Siyempre, kung wala naman si God, hindi mo malalampasan yung hamon ng buhay. Tsaka patuloy lang sa buhay. Patuloy lang sa pangarap para lang sa pamilya. At ang muli po, ano po ang advice na pwede niyang ibigay sa mga tao na harap sa katulad ng sitwasyon? Always pray lang kay God. Siyempre, God always provided naman Kung magpipray ka lang kay God at hihingi ka ng tulong, siyempre si God, hindi ka naman niya kalilimutan, hindi ka rin niya pababayaan. Nandyan lang si God, magpray ka lang palagi. Maging lang sila, maging parang estudyante, maging matyaga, gano'n, sa pag-aaral. Parang ano din yan, pag-aaral kasi, parang sa buhay.
Unemployment is more than a statistic. It is a human story, a challenge that demands action, compassion, and unity. Behind every person without work lies unstopped potential waiting to be unlocked. Together, we can build a society where no one is left behind, where every hand has work to do and every dream has a chance to live.